Inaasang pag-uusapan ng mga senador ang posibilidad na ipaaresto ng ICC si Sina Senator De La Rosa at Bongo. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano raw ang gagawing paghahanda ng Senado tungkol dito? Jiggy, inaasahang magpupulong ang majority block ng Senado sa darating na Miyerkules. Yan ay sa pag-resume ng sesyon ng Senado. At ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kabilang sa mga pag-uusapan nila ay yung immunity ng mga senador sa aresto, lalo na kapag ongoing yung sesyon ng Kongreso. Yan kasi, Jiggy, may limitasyon yan. Ayon sa saligang batas, applicable lamang yung immunity na yan kung ang kaso ay may kaparusahan na pagkakakulong na 6 years and pababa. So, kailangan pag-usapan niya ng mga senador at ayon kay Senator Ping Lacson, doon sa kanyang mga pakikipag-usap sa mga legal experts, ang sinasabi raw talaga kapag nagbaba ng summon o kaya ng arrest warrant ang ICC, dapat idulog at idaan nila yan sa mga local courts dito sa ating bansa. Kung bakit, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin, Jiggy. Walang person na madi-deprive of liberty. No? At yung walang maaresto kung walang naka-issue na warrant of arrest, ang isang korte, ang isang judge. Hindi ko pinoprotektahan yung aking mga kasama. Yung aking pahayag, ang pinoprotektahan ko, yung legal process ng domestic, yung domestic legal process natin. Pero Jiggy, aminado sa Senator Lacson na kung sakasakali at matuluyang maaresto yung dalawa sa kanilang kasamahan ay malaking bagay daw yan at malaking kawalan sa Senado. Lalo't 24 lamang silang senador at marami silang trabaho, so apektado talaga yung kanilang trabaho kung mababawasan pa sila ng isa o dalawa o ilan pa mang senador, Jiggy. At may anong reaksyon ng mga kasama nila sa minorya, nila Senator De La Rosa at Bongo, dito sa isyong ito? Ikinalungkot, Jiggy, ng minority bloc nang malaman nga nila na tinukoy ng ICC na co-perpetrator sa kaso ni dating Pangulong Duterte, itong sila Senators Bongo at De La Rosa. Si Senator Robin Padilla nga raw, Jiggy, ay naiyak pa nung kanyang mabasa yung impormasyon kaugnay nito. Nag-aalala daw kasi siya na kung matuluyan na mawala o maaresto yung kanyang mga kasamahan sa Duterte bloc ay mag-isa na lamang siyang matitira dyan sa naturang bloke. Pero giit ni Senator Padilla, kung talagang merong kaso laban doon sa dalawang senador kay Senators Bongo at De La Rosa, dapat daw dito na yan litisin sa loob ng ating bansa at hindi hayaan na international court ang maglitis sa kanila. At may pahayag na ba sina Senator De La Rosa at Bongo dito sa pagkakasama nila sa listahan ng ICC? Yes, Jiggy, naunang naglabas ng pahayag si Senator Bongo at ayon nga sa kanya, one-sided, unfair at walang basihan yung akusasyon ng ICC na tumutukoy sa kanya bilang co-perpetrator nga doon sa drug war. At giit ni Senator Bongo, sa tagal nila na magkatrabaho ng dating Pangulong Duterte, wala naman daw iniutos sa kanya na kahit anong iligal. At kung sakaling may mag-utos sa kanya ng kahit anong iligal na bagay, hindi naman daw niya yan susundin kung kahit pa kanino galing yan. Samantala, may depensa rin dyan si dating DOJ Secretary Vetaliano Aguirre. Para sa kanya, ginawa lang niya yung kanyang trabaho nung siya ay abogado ni dating Pangulong Duterte. Hindi rin daw tayo miyembro ng ICC noon at wala siyang nakikitang masama sa kanyang naging ginawa sa kanyang trabaho. Habang ang PDP naman, o Partido Demokratiko Pilipino, ay kinukundina yung movement na yan, yung development na yan sa ICC. Masyado na raw silang maraming nilalabag sa ating soberanya. Habang, Jiggy, wala pang comment yung ilan pa sa mga napangalanan dyan sa ICC. Kabilang na si Senator Bato de la Rosa na alam naman natin, Jiggy, na hindi na pumapasok sa Senado mula pa noong November 2025. Yan muna ang latest, Jiggy. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mean Los Baños mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.